Itong si Rendon Labrador. Oh. Ha? Kuya, sino naman yan? Ano ba yan? Wala naman tayo mabalita? Para mabilis, kuya, tumaas yung views niya. Oh. Tapos para tumaas din yung followers niya. Oh. Aminin niya sa TikTok, kuya. Oh. Ano aminin niya? Kung sino yung mamusyo niya. In real life, magjowa si diba? RJ, Yes. si Jane Oinesa. Oo. Oh, so pinayagan niya na makipag-ano sa iba? Oo, pinayagan nila yung isa't isa. Oh my God, so nakipag-kissing-sing? Yes! Bakit in-unfollow? Ganun lang kasimple. Yung totoo, may samaan sila ng loob. Ito na ang latest, kaya tumutok ka na, dali. Ito na nga! Ito na ang mga marites, kaya i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! La 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 la, i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! La 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 la, i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! Hello mga ka-update, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Lon. Ano po si Ate Morena? At ito naman po si Papa O, si Monty Tias, ano pa nga ba? Ang lagi niyong hinihirit sa amin. Ayan. Chika mo na, dali. La la la. Ayun, nag-freeze. Kasi gusto namin mas napakinggan niya sa Spotify. Yes. Ang chika mo na dali. Oh, at Ayan. iba't iba pang mga streaming platforms na available din tayo, di ba? Oo. Pwede na i-download para pag nag-drive sila, pag sad sila, di ba? Diba? Mm. May mga bata dyan, ginagaya na kami. Kaya Yeah. paglaki ng mga yan, mga baklaki. Ha? O hindi naman. Babae na nga yung iba eh. Oy, naku, nakakaloka ito, Oh, Lord. bakit? Oo, syempre na-ban na, totally. Itong si Rendon Labrador. Oh. Ha? Kuya, sino naman yan? Ano ba yan? Wala naman tayo mabalita? Ay! Ba't ako yung sinaksak mo? Si Rendon talaga motivational ano yun. Rice? Vlogger. Rice. O yun na nga, di ba? Oh. Sabi nga niya dun sa mga natutuwa pa sa pagkakaban niya sa TikTok eh. Oo nga. Oo. Sino yung mga natutuwa dyan? Sige nga, sabihin niyo kung bakit. So, ibig sabihin, nangangalap siya ng comment. Oh, pero ano masabi mo na sa komento niya, yung iba nga daw, mga kabasusan, tsaka mga malalaswa yung pinapakita sa TikTok, hindi nabubura. Ba't yun daw hindi nabubura? Oh, ba't ako tatanungin mo? Di tanungin niya sa TikTok. Sa tinanggal. Di po. Siguro isang sample yan. Mm. Na para mag-ingat din yung ibang mga content creator. Na mag-ingat din yung mga TikTokerist sa mga ipinopost nila, no? Yes. Yung dapat sumasaludo at kumakatawan sa kanilang community standards or guidelines. Oo, dapat ganun. Pero hindi naman natin alam. Minsan kasi yung pagmumura, inaano rin ng TikTok eh. Oo nga. Inaalaw ng TikTok. Ano ba talagang bawal? Tapos yung meron namang mga content creator, papakita ng nipple, ayaw nila. Ay. Pero gusto nila nagmumura, okay sa kanila. Ay, ganun. Oo. Hindi ko rin maintindihan. Hindi. Anyway, ayan. Habituan na lang ng bago si Rendon. Oo nga, no? Kaya naman niya, Diyos ko. Ayan nga ang pagkakaban niya sa TikTok. Ayan, ang daming gusto magpasalamat. Sabi diyan, bakit daw ngayon lang yan nangyari? Ay. May mga ganyan pa. Ako naman, kung ako si Rendon Labrador, hindi mag-establish ka na lang o mag-open ka na lang ng new account sa TikTok. Pwede naman yun. Kaya lang, di ba? Mag-start ka na naman. Mag-build ka na naman ng mag-build ka na ng followers. followers mo. Pero kuya, alam mo ako may payo ako kay Rendon. Nag-TikTok ka ba? Oo, kuya. Ay, taray. Kung ako sa kanya, kuya, gumawa ulit siya ng bagong account niya sa TikTok. Para mabilis, kuya, tumaas yung views niya. Tapos para tumaas din yung followers niya. Aminin niya sa TikTok, kuya. Ano aminin niya? Kung sino yung mamusyo niya. Alam mo, ito talaga. Sino nag-ano ba niyan? Sa kanina ba nanggaling yung mamsyo niya? Kay Sir Jack. Yung may kalab team mo? Friend din si Sir Jack, di ba?
Ay, naku. Mukhang alam na ni Mrena kung sino eh. O, alam mo na. Rin doon kung sinong dapat mong i-workout para mapaban sa TikTok. Ayun, yung TikTok mo, Brenda. Ano nga, Ate Mrena? Ano nga, Mrena? Ayun na, rin doon. Meron ka na idea. Kung susundin mo si Brenda, or kakaririn mo matanggalan ng TikTok account si Brenda. Hoy, naku. Alam mo, hanggang ngayon pinag-uusapan, pinag-uusapan si Casey Concepcion. Oo, di ba nga na-interview ni Ate Christy sa Christy Per Minute? Oo. At syempre, hiningin regalo ni Ate Christy kay Casey kung pwede mo bang sagutin yung tanong kung bakit in-unfollow mo si Kiko at si Kaki. So... Naku, kuya, paligoy-ligoy naman yung sagot ni Casey dyan. Sandali. Nauuna ka, Brenda. Ako naman muna. O, dito ka. Sabok ka. Hindi nga. Yun nga, sabi ni Casey, ano sabi? Sa blended family. Oo. Diba? Minsan na complicated. Ano pa sabi ni Casey noon? Ayun nga, sabi nga niya na ito na sa sulat, hindi naman po masama na magkaroon ng time na meron kayong in-unfollow or meron kayong ifa-follow. Mahirap lang po talaga kapag showbiz yung family. Talagang lahat, pinupuna po. Sabi niya ganon. I think yung sa akin is more of, like I said, may mga complicated po talaga pagdating sa blended family. Meron din po talagang times na hindi perfect. Hindi po kami perfecto at hindi po kailangan parating perfect. So, parang may pinagdadaanan sila. Oo. Parang lumalabas sa pahayag ni Casey na meron silang gap talaga ni Senator Kiko at ni Kaki. Meron nga ako nabasa na baka daw nagsiselos itong si Casey kay Kaki. Kasi nga siya yung laging kasama ni Sharon. Mama Noy, bakit naman nagsiselos si Casey kay Kaki? Siya nga itong laging wala. Natural, mas cool si Sharon kay Kaki. Ay, din kaya yun, Nay? Ako no comment ako, Alam mo mukhang ang mga opinion ninyo, no? Katulad ng sinabi ni Mama Loy. Oo, nabasa ko din yun. Na baka nagsiselos daw si Casey kay Kaki. Ito naman si Brendang Mahadera. Oo. Talagang inintriga pa. Oo. Na lagi namang wala si Casey. So natural, magiging close nga si Sharon kay Kaki. Oo. Hoy, kuya! Inulit mo lang yung mga comment namin Yung comment mo naman! Oo nga. No, ano sa tingin mo? Seriously speaking, feeling ko may problema si Casey sa kanyang mommy, sa kanyang stepdad, at kay Kaki na rin. Oo. Siguro kaya rin hindi na pagkikikita ni Sharon o ni Casey, si Sharon. Dahil nga dun sa gap na yun. At ang sinabi nga ni Ate Christy, may alam daw si Gabi. Concepcion dun sa kung bakit in-unfollow ni Casey si Kiko. Bakit kaya? Hindi naman dinitalye kung bakit. So, ang ending dito talagang iintayin natin. Ang hirap kasi kung hinusgahan natin si Casey. Oo naman. Oo ang punto naman ni Casey, gusto niya magkaroon ng peace of mind. Parang mula nung siya 18, namuhay na siya ng independent para sa kanyang kapayapaan ng kalooban. Kaya niya nagawa yung unfollow. Kaya lang yun nga yung tinatanong ng marami. Ano ang naging problema ni Casey sa kanyang stepdad at kay Kaki? Pero wag din natin na i-invalidate yung action niya na gusto niyang i-unfollow, di ba? Siyempre naman, gaya nga sabi niya, walang perfecto. Kung makakapagpapanatag sa kalooban mo, hindi mo nakikita yung feed ng mga kapamilya mo, di ba? Nandun na nga ako, Loy. Kaya lang gusto malaman siguro, siyempre mga marites yan, na gusto malaman, bakit in-unfollow? Ganun lang kasimple. May clue ka ba? May clue ka ba? Nakuusap mo si Casey Meron. Ay, ano? Clue. Chika mo naman! Hindi. Ano feeling ko may samaan ng loob ang mag-inang Sharon at Casey. Na siguro
kung hindi man nila ito mapag-uusapan ng silang dalawa lang, maghihintay tayo ng tamang panahon para hilumin ang sugat sa kanilang mga puso. Pero sana magkaayos sila. Ay naku kuya, yan ka na naman Bakit? Nilatag mo kuya, yung kwento na may samaan sila ng loob. Tapos ngayon gusto mo magkaayos. Gaga ka ba? Paano ko sasabihin magkaayos kung hindi naman nagkasamaan ng loob? Oo nga naman, Rena. Ito talaga si Rena, parang timong. Hindi, yung totoo, may samaan sila ng loob. Ay, confirmed. Yes. Oh. So ano nga yun kasi pinagkasamaan nila ng loob? Alam mo si Casey, di ba? Tinanong kung bakit niya in-unfollow. Oo. Si Kiko. Oo. O hindi rin kayo makakakuha ng direktang sagot sa akin. Ha? Teka lang, Nay. Kung si Ma'am Sharon yung kasamaan niyang loob, bakit hindi si Ma'am Sharon yung in-unfollow niya? Nagpapaluhan pa rin sila. Oo nga. Kasi magiging big deal nga yun, Loy. Pag nag-unfollow si Casey kay Sharon o yung mag-ina, nag-unfollowan. Barometro nga yan ng relasyon yung Instagram. Pag pina-follow nyo pa rin ang isa't isa, okay pa rin relasyon nyo. Ayan. Pag nag-unfollow ka naman dun sa kaibigan mo, ayun na, mabaviral yun. Tapos may problema or magkagalit or split na. Ayan. Di ba? Minsan ang Instagram ang sumasagot sa mga katanungan. Well, anyway, at the end of the day, magnanay sila. Sana mapag-usapan nila ito ng maayos. At syempre, alam mo naman, syempre, si Casey ang pinakauna. At sobrang baby ni Sharon yan. Dahil maliit pang bata yan, nakikita ko na yan sa Sharon Cuneta show na talagang andun lang sa dressing room na nakamasid lang sa mga tao. Tapos ngayon, ganito nang nangyayari sa kanila. I'm sure si Senator Kiko, wala ring idea bakit siya in-unfollow. Lalo na si Kaki. Akala ko close sila eh. Malay mo naman ay makakuha sila ng clue dun sa interview mo. Diba? Panoorin na lang yung OG Diaz Inspires. Oo, nandun si Casey Concepcion, in-interview ko. Parang reading between the lines, malalaman nyo kung may samaan ba ng loob ang mag-ina o yung mag-amain o yung magkapatid sa ina. Doon natin mararamdaman kung meron. Pero magaganda yung mga comment doon kay Casey. Anyway, sana ay magkaayos. Yes. Kuya, wala ka na ba ibang salita? Sana magkagulo. Okay? Happy? Gaga ka. Ay, nice. Speaking of magkaayos, ito mukhang ayos na ayos. Bakit? Itong magjowang si RK Bagatsing at saka si Jane Oinesa. Bakit? Kasi showing na today yung kanilang pelikula na Swing at napanood ko nga yung premiere night. Ang ganda ng storya. Kaso lang naloka ko. Bakit? Kasi hindi ko mabilang kung ilan yung yung love scene. Marami. Ang dami. Produced by Viva Max. Ay, hindi. Mabex. Marami kasing love scenes. Kasi yung storya tungkol sa lovemaking. Tungkol sa, kaya R16 siya, Nay. Kasi nga may mga eksenang hindi naaayon sa mga bata. Dahil tungkol sa mag-asawang sinubukan yung open relationship. Yun pala yung tawag doon, Nay, swinging. Yung palit-palit kayo ng partner. Yung walang feelings, pero magkarelasyon kayo, pero walang selosan pag palit-palit. Oo. Tapos swinging. Swinging. So, dun umikot yung storya. Trabaho nila yun? Hindi nila trabaho. Sinubukan nila para kasi mag-asawa sila doon. Ako, kinwento ko na. Pero basta tungkol doon sa mga mag-asawa na nag-explore. Na gusto ng kakaibang adventure. Ganon. Kung ba't nalang ginawa, at kung ano nangyari sa kanila, kailangan nilang mapanood na. So in real life, magjowa si diba? Yes! Si Jane Oinesa. Oo. So pinayagan niya na makipag sa iba? Oo, pinayagan nila yung isa't isa. Oh my God, so nakipag-kissing scene? Yes! Kasi ganun talaga mga actors. Diba? Iisip ko nga nung pinapanood ko, kahit kaya kurot sa mga artista, kung nakikita mo din yung asawa mo o yung partner mo na nakikipaghalikan or may love scene sa ibang aktor, wala ba yung kahit konting kurot na sa mga artista? Konti lang naman yung... Ay! Naku,
kinurot! Ay, sorry, hindi ka pala artista. Ang sakit Anyway, ayan yung kanilang pelikula po. Swing, nasa mga sinehan na po ngayon. Panoorin nyo, kakaiba tong pelikulang ito. Hindi lang siya na may mga love scene for the sake na may love scene. Kasi yun yung storya, doon umiikot kung bakit kinailangang maging gano'n ng mag-asawa. Oo. Oy ha, ang aming taus-pusong pakikiramay sa mga naulila ng batikang broadcaster na si Mike Enriquez at buong movie and showbiz and entertainment and news at politics ay nalulungkot sa pagpanaw ni Mike Enriquez. Siyempre, alam naman natin kung ano yung mga pinausong salita ni Mike Enriquez, yung excuse me po. Yun, tapos yung maraming salamat po. Siya. Okay, yun ay hindi na natin maririnig. Napanood ko nga yung 24 oras, kung saan si Mel Tiangco ay hindi na napigilan ng sarili. Naluha na, talaga nabasag na yung kanyang boses. Lalo na si Vicky Morales sa ending na talagang umiyak na, tinakpan na ng kanyang script ang kanyang muka para hindi makitang siya'y umiiyak. Siyempre, Diyos ko, 2 dekada mong kasama sa pagbabalita. Yan, siyempre, hindi ka nasanay, di ba? Ang dami palang sakit na talagang nilabanan ni Sir Mike, no? Oo. Alam mo yung pagkikita namin ni Sir Mike, very memorable sa akin. Okay. Hindi, minsan lang kami nakita. Siguro once lang kami nakita. At least hindi na ako tinarayan. Okay naman yan pa ako. Oji! Sabi gano'n? Excuse me po! Sabi ko. Tapos natawa siya. Oo. Akala ko nakaharap sa dadaanan sabi niya, you're doing good. Wow! Naiyan naman ko sabihin, you're doing good also po. Ha? Siyempre, veterano yun, di ba? Wala lang, parang lang ako natunaw. Oo naman. Legend. Oo, the legend, Mike Enriquez. Ayan. Siyempre, moving on, moving forward, lalo na kina Tita Mel, kay Vicky Morales, at syempre, dun sa parang bunsong kapatid na boses ni Mike Enriquez, si Emil Sumangit. Oo, di ba parang naririnig din natin sa kanya si Sir Mike. Ayan. Ang taus-pusong pakikiramay po ng OGDS Showbiz Update sa mga naulila, mga kaibigan na mahal si Sir Mike Enriquez. Yes po. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy. Sa lahat po ng aming mga manonood na hindi po namin subscribers, sana naman po mag-subscribe na po kayo. Kasi madali lang. I-click lang po yung subscribe button na nandyan sa ibaba. At kung naibigay po ang aming episode na meron kayong komento sa lahat ng aming chika, i-comment nyo na po below, i-click ang like button, at huwag kalimutan i-click ang notification bell. Dahil pag kinig niya, kayong unang-unang manonotify na meron kaming latest update. Yes. At syempre pa ang kanya-kanya naming channel. Yes, sana manood at subscribe din po kayo sa channel ko. That's Mama Loy, M-A-M-A-L-O-I. At nandiyan pa na po yung vlog ko. Ang dami naaaliw sa nanay ni Josa Poco. Yes. Dahil ngayon alam na nila kung kanino nagmana itong si Josa sa pagiging komedyante, di ba? Andiyan po yun sa vlog ko. At sa lahat po ng mga ikakasal dyan, ako, meron po tayong bridal fair on September 9 and 10 sa SM Expo, ang Wedding Expo Philippines 2023. Magkita-kita po tayo dyan. September 9 and 10 po. Yan. Yung mga gusto magpakasal. Yan. Yes. Kaya kayo magpa-organize. Naku, thank you po. Walang naghihiwalay sa kanyang mga pa-event ng kasal. The wedding planner. Yes. Kita-kita po tayo dyan. May booth po kami dyan. Yes. Ikaw naman, Rena. Hello mga ka-update. Ang aking FB page po, Rena po, M-R-E-N-A. Mapalo po. Ha? Kanina pa nga ginagawa ni nanay, di ba? Hindi naman iba yun. Suman palo kita. Kala ko palo na naman eh. At syempre pa, gusto niyo mas maintindihan si Casey Concepcion sa aking OGDS Inspires po. Siya po ang aking one-on-one interview. Ha? At syempre pa, sa mga hindi pa po nakakaboto, para sa 2023 World Luxury Hotel Awards, ha? Baka naman po pwede niyong iboto dahil kami rito ay lagi namin pinagmamalaki ang kagandahan
at yung napakaganda sa mata, sa pakiramdam na kayo'y nasa Ohana Boracay Beach Resort. Yes, grabe yung service dyan na. Kaya nga, yan nga, baka pwede niyo po silang iboto bilang Best Luxury Family Beach Resort. Ang Ohana Boracay Beach Resort. Ayan. At nandyan po kung saan kayo pwedeng bumoto, ha? Opo. Ay, naku, Diyos ko po. Hindi kayo magsisisi pag kayo naman ay nagpunta dyan. Talagang ask kasi ka ng staff. Tapos yung may overlooking view kung gusto nyo umakyat sa taas. Masarap ang food. At saka yung comfortable ang bed. Ilan ang swimming pool. Ay, ang dami. Tapos may mga private villa na may sariling pool. Correct. Ayan, ha? At dyan lang nakakatulog si nanay naman hindi. Naman. Diba? Ayan. Pumunta naman po kayo sa luxuryhotelawards.com/Hotel de Ohana Boracay. Ayan. At syempre pa ang ating pasasalamat sa Tiger Wings. Tiger Wings. May Tiger Cafe na. Ang dami, grabe. Ayan yung Facebook nila, yung IG nila. Sa Panay Avenue, sa Pinoval, sa Dapitan. Yes. Tapos sa Quezon. Province. Kalat na kalat na. Ayaw pa rin magpa-franchise. Ano ba yan, Robert? Ha? Kakaloka ka. Ayan. Thank you so much, Tiger Wings. Napakasasarap ng kanilang mga chicken wings yan. Iba-ibang flavor. May makapuno, ube. Ha? Hindi yun ice cream. Chicken wings yun. May chili cheese. My favorite. Yes, parmesan. Barbecue. May soy spicy. Diba? Ayan, kitang-kita, Hindi alam ni Rena. Halatang hindi ko makain. Kaya, kain mo lang ang padala rito. Diba? Baka mamaya biglang magdala ka naman, Robert. Nagulo yung camera. Ayan, di ba? Ang aking skincare po, ang Premier Drip at Celeb Skin. Ayan. At syempre, ang Headway Vera Salon. Yan. At ang Nail Cocktail sa katabi lamang ng Headway Vera Salon sa Morato. Thank you so much. Dr. JC Solis. Si Dr. JC Solis. Ang gorgeous smile. Nagpadala ng Lonsones. Napakarami. Isang kahon. Correct. At syempre pa, ito pa rin po niyang lingkod, Papa Osin OG Diaz, na lagi nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, wag po tayong makakalimot, na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every gising is a blessing! At ano pa nga ba ang lagi niyong inihilit sa amin? Ayan! Ichika mo na! La 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 la, ichika mo na dali. La 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 la, ichika mo na dali. Parang di ka man kumanta, nag-lip sync ka lang. Ikaw, Loy. Ako ba? Ako pala yun. Paling ko to si Kuya, pero mabalik tayo, Kuya. Speaking of Casey kanina, ang galing ni Casey, Kuya, pupurihin ko lang talaga siya. Bakit? Ang galing niya sa dirty linen, Mama Loy. Casey? Dirty linen? Doña Shelo, Kuya. Fiero? Doña Shelo Fiero? Yes, Kuya. Ano nangyari yun? Casey Tomas yun! Ay, Casey ba, Kuya? Kala ko Casey Tomas. Ano yan? Hindi. Paano nga? Shelo? Doña Shelo? Casey naman eh!